they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken. His truth will never fail. Sound check, check, check. Rest in the Check, sound check, that sound. Jesus will Sound prevail. check, check, check. The Sound, word still has its answers. check, check, sound, check, check. Alone still Sound, saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's incorruptible.
incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flowing carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing, then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need. Alright, amen. Magandang umaga sa ating lahat. At salamat sa Panginoon na tayo po ay ginising muli ng Panginoon at iningatan tayo for the whole night. At binigyan tayo ng pagkakataon na makapagsama-sama ngayong umaga sa ganitong oras. At alam nyo, meron pa ngang mas maagang nagigising dito. Nung sa radyo nga, alas 3 pa lang, gising na yung mga announcer doon. Tayo, alas 5 na to So, napaka-late na ito kung tutuusin kumpara sa kanila. Okay, sige. Para hindi tayo makapagsayang ng oras dito nais ko lang batiin yung mga nandito. Sa Facebook natin, kasama na natin si Sister Vivian from Cagayan. Sister Heidi, si Brother Digno, si Sir Ariel, si Sister Emilia from Saudi. Yan, si Brother Gilbert. At yung pamangkin ko, si Rowelyn. Yan. Okay, so far, dito pa lang, sila pa lang yun nandito. Sa Google Meet, wala pa. Tulog pa sila siguro. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa ating usapin na knowing God in the home. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay knowing God sa akin mamaya. Dadaling ko ito sa inyo mamaya. Yung knowing God in the home and how to do it. Paano natin gagawin ito? So, sisimulan ko from the very start para alam natin may idea tayo paano tayo magsisimula sa ating pagkakilala sa Panginoon. Sige, Marigal, simulan mo na para ano? Ito, kasama na natin yung mga taga-village. Yan. Kaninong palasyo yan, Dumark? Sir David po, Pastor. Ayun, palasyo pala ni Brad David to. Parang ano na to, parang 10-story building na to sa'yo, Brad David, Oo, parang Tower of Babel na yata yan, Oo. Kaya lang, baka magkaroon kayo ng iba't ibang lingwahe dyan, ano?
Magkagulo kayo dyan. Si Brother Rolly, si Brother David. Thank you, Brother David, sa pagbukas ng iyong tahanan. At sa mga nandiyan. At pakibato nyo yung bubong ng mga kapitbahay nyo para magising-gising sila. Oo. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Ay, simulan mo na, Dumark, nandiyan ka na eh. Yeah. Oo. Good morning po sa ating lahat. Good morning, sir. Ayan. So, meron po kaming kasama ko po yung tatlong tatay dito, si Sir si Dwayne, si Sir Rolly at si Sir David. Nasaan si Dwayne? Yung nakapula, sir. Ay, nakapula. Pambira, akala ko ba kasi binata to eh. Si Dwayne pala yung pasensya ka na, Brad. Hindi ko na. Sister Nelly, si ba yung kasama yung nag-iisang babae dyan? Oo, Sister basta. Nelly. Nasaan yung misis mo, Dwayne? Tawagin mo. Yung bata, masama ang pakiramdam. Masama pakiramdam. Alagaan mo kasi para hindi sumabang pakiramdam. Hindi mo siguro inaalagaan eh. Tingnan mo dyan, baka pwede namang maupo dyan, makinig lang. Para iba yung nakikinig ka. Nakaupo, nakikinig. Iba yun. Okay, sige. Simulan mo na, Brad. Sige po, good morning po sa ating lahat uli. At ang ating pinag-uusapan ay knowing God in the home. Kaya dito po natin, puntahan natin yung book at ang ating mga Biblia, buksan natin sa Book of Psalms. Psalms chapter 127. Yan, 127. May gusto lang kong i-share dito. Ay kahit mga ilang minuto lang po. Sabi ng Bible sa Psalm 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Ayan. So, ating pag-usapan po ngayon ay kung paano natin makilala ang Diyos sa ating tahanan. At para sa akin po ay gusto kong bahagi ngayon ay kung sino talaga ang nag-build ng ating family. No? Saan nag-umpisa ang family? Saan ang galing? At yun ang makita natin kasi napakahalaga po kasi marami pong binabaliwala nila ang yung pagkasama ng mag-asawa, yung paano magbuo ng isang pamilya. Kasi para sa akin po, sa area ko po ay talagang ang dami ko pong naririnig na pagdating sa pamilya, pagpapamilya, ay parang baliwala lang sa kanila. Nasasanay na sila kung ano yung nakinamulatan nila, ay parang yun na lang ang ginagawa nilang tradition ng kanilang buhay, which is hindi naman maganda. Tayo naman po ay naniniwala na mas i-bless ng Diyos ang mag-asawa na talagang pinagsama ng Panginoon. Kaya gusto ko lang po i-share ito dahil nga sabi nga ng Bible, alam naman natin ang sumulat nito, walang iba kundi si King David. Sabi nga ng Biblia, I except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So, ang napakahalagang word dito is yung build the house. No? Build the house. Pero bago natin mapuntahan yung build, sino ang nag-build? Di ba? Who build the house? Who build the family? No? Sino ang nagbi-build ng pamilya? Walang iba. Sabi nga ng Bible, except the Lord. No? Except the Lord.
Kasi kung tao, hindi, sabi nga, tayo, wala tayong wala tayong power, wala tayong authority, no? Na makapag-build ng maayos na pamilya. Kundi, except, sabi nga ng Bible, except the Lord, no? Kaya tama talaga yung naririnig natin sa mensahe na dapat you must know the Bible. No, dapat ang ating pananampalataya ay nakabase sa Biblia. No, hindi nakabase sa tradisyon. Kasi usually nakita ko po sa mga pamilya doon sa area ay talagang kahapon nga lang, hindi nung nakaraan ay nag-visitation ako sa area. Narinig ko yung sigawan pa talaga kasi parang may ikakasal. May ikakasal na kamag-anak. Sumigaw yung isang nanay na wag na kayong magpakasal. Maghihiwalay din kayo. Kaya grabe yun. Walang forever sa sa kasalan na yan. So sa isip-isip ko, pambira, ibig sabihin yung authority nasa kanya na. Wala na sa Diyos. Pambira. Kaya sabi ko, dami talaga. Ang daming mga mangmang sa salita ng Diyos. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ko nga, yung sa family pa lang natin, napakaganda na sa ating devotion, makikita natin yung kahalagahan ng ng family, no? At malaman natin kung sino ang nag-build nito, no? Sino ang nagtayo ng pamilya. Walang iba kundi ang Diyos. Sabi nga ng Bible, except the Lord build the house. No? Tandaan po natin, wala pong ibang nag-build ng family. No, alam naman natin, 3 institution ang tinayo ng Diyos. Pinakauna diyan, walang iba kundi ang family. No? Family, government, and church. Kaya kung walang pamilya, walang gobyerno. Walang simbahan kasi lahat ay nagsisimula yan sa pamilya. No? Kaya makita ko dito, kaya yung gusto kong share ngayong umaga, yung bless ng Diyos na family. Anong klaseng pamilya ang bless ng Diyos? No? What kind of family na bless ng Diyos? Pag sinabi nating blessed family is characterized by a reverent. So makikita natin diyan. So what kind of ano pong mga bagay na ito? Number 1 diyan is meron yung blessed na pamilya ay merong tinatawag na fear of the Lord. No, may takot sa Diyos. Pangalawa, obedience to His commandments. So yun po yung mga dalawang bagay na nakikita ko na paano i-bless ang isang pamilya. Unang-una, merong takot sa Diyos at pangalawa, sumusunod sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga dito sa Psalm 128 verse 4, sabi ng Bible, behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Diba? So, napakalaga na. Sino yung binibless? Yung mga may takot sa Diyos. Yung may fear sa Diyos. Diba? Kaya nakakatakot na sa isang pamilya ay walang takot sa Diyos. Wala silang fear sa Diyos. No? Kaya yun ang makikita natin sa pamilya natin. Itanungin natin ang ating pamilya. May takot pa ba tayo sa Diyos? May fear pa ba tayo sa Panginoon? May fear pa ba tayo sa Diyos? Kasi kung wala tayong takot sa Diyos, kasama na dyan. Walang involvement. Diba? Wala kang church talaga na consistent na ikaw nagsisimba. Diba? Minsan palutang-lutang lang tayo. Diba? Kaya ang tanong dito, kilala ba talaga natin ang Diyos? Diba? Alam natin, sabi nga ni King David, except the Lord build the house. No? Except the Lord. No? Sa kabila ng marami tayong kabisihan sa ating buhay. Diba? Pero tandaan natin, Diyos pa rin eh. No? Babalik ka pa rin sa Panginoon.
no, na kung saan sa kanya nagumpisa ang lahat ng mga bagay-bagay na ito. Na lalong-lalo na sa pagdating sa pamilya. Kaya mahalaga ang pagkaroon ng takot sa Diyos. No, sabi ko nga kanina, behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Diba? Tatanungin natin, tayo ba ay blessed ng Diyos? Tayo ba ay may takot sa Diyos? Diba? Pag may takot ka sa Diyos, sabi ng Bible, blessed ka eh. Yeah? Blessed ka ng Diyos. E paano kung wala kang takot sa Diyos, wala kang fear sa Diyos? Diba? Sinong kinakatakutan mo? Diba? Nakakalungkot mga kapatid kung ang pamilya natin, ang tahanan natin, wala nang fear sa Diyos. Diba? Nakakatakot po yun. Ang Biblia, tinuturuan tayo kung sino ang dapat nating kilalanin at kung sino ang dapat nating paglilingkuran. No? At pangalawa, obedience to His commandments. No? Sumunod sa kanyang mga utos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi napakahalaga na hindi lang naririnig natin, kundi sinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, sa lagi nating naririnig sa pulpito, marami na tayong naririnig, pero nasaan yung application? Diba? Punong-puno na tayo ng napapakinggan. Every devotion, meron na tayong naririnig, salita ng Diyos. Pero nasaan yung application? No? Where is the application? Kaya nakakalungkot talaga kung tayo ay hindi sumusunod sa Diyos. No? Nakakalungkot talaga. Sabi nga dito, Psalm 128 verse 1, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Di ba? Ano dapat kanino dapat tayo lumalakad? His ways, di ba? Ano yung way? Ano yung naggagabay sa atin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? Ang Biblia, ito yung gabay natin sa buhay natin araw-araw. No? Kaya sabi nga sa Revelation, blessed is he that readeth. Di ba? Blessed ng Diyos yung mga nagbabasa ng Biblia. Di ba? Pag nagbabasa ka ng Bible, you are blessed. Di ba? Kaya makikita natin kung gusto nating gusto tayo i-bless ng Diyos, magbasa tayo ng Bible. Di ba? Basahin natin mga Bible, hindi lang kung saan nakakalat. Nakakalungkot naman, isa kang tatay, isa kang nanay, hindi ka nagbabasa ng Bible. Di ba? Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos, hindi ka pa nagbabasa ng Bible. So, ang tanong doon, blessed ka na, blessed, ang pamilya mo ba ay blessed ng Diyos sa ganyang kalagayan? Sabi ko nga kanina, ang blessed ng Diyos na family is yung may takot sa Diyos at yung sumusunod sa utos ng Diyos. Diba? Yun ang napakahalaga nating makita, maunawan. Kasi mga simpleng bagay lang ito pero hindi natin nagagawa. Diba? Ito mga di natin nakikita na napababayaan natin. Bakit hindi tayo nag-i-involve? Kasi hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Ba't hindi tayo nag-i-enjoy na nakikinig ng salita ng Diyos sa bawat pananambahan? Kasi nga, hindi natin buhay ang salita ng Diyos. Diba? Kaya makita natin na kung gusto nating i-bless ang ating pamilya, dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Magkaroon tayo ng fear of the Lord at obedience to His commandments. Yun ang mga dalawang bagay na napakahalaga sa ating pamilya para mas lalo nating makilala ang Diyos sa buhay po natin. So yun ang gusto ko pong i-share po, Pastor. Salamat po. Amen. Alright. So, that's basic. Alam nyo, napaka-basic yon sinasabi ni Dumark. Pero basic is the foundation. So, huwag tayong aalis doon sa basic, huwag tayong aalis doon sa pundasyon. Kasi pag wala tayong pundasyon, anong tibay ang isang nakatayo pag walang pundasyon? Diba? So, tinan yung sinabi ni King Solomon. Anong sabi niya? Fear God and keep His commandments. Very simple. Sa dami niyang naranasan sa buhay, pero doon siya nag-conclude. Yun yung conclusion niya. Sabi nga niya, lahat ng bagay walang kabuluhan. Bakit? Kasi walang Diyos. O, kahit na anong ganda ng bahay, kahit anong meron kayo sa loob ng bahay, pero pag wala kayong Diyos, wala ring kwenta, walang kabuluhan lahat ng bagay. Kahit anong ilagay nyo dyan, sa totoo lang. Kahit lagyan nyo lahat ng kumpletong appliances ang loob ng bahay ninyo.
Kahit maglagay pa kayo ng underground na lalagyan ng pera ninyo sa dami ng pera nyo. Oo. Pero pag walang Diyos, wala ring ano yan. Walang kapayapaan, walang kaayusan, walang everything is vain. Everything is vanity. Yan ang sabi ni King Solomon. Kaya yan ang napakaganda dyan, mga kapatid, na dapat natin makita. Pero pag ang pamilya may takot sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, yun sinasabi ni Dumark kanina na blessed ng Diyos na pamilya. Yan. Yan ang pinakamaganda dyan. Sa totoo lang, tinan nyo ha. Ako naman, natutuwa naman at masaya din naman pag may magandang bahay ka. Pero aanhin mo nga yung bahay na maganda kung maganda lang sa itsura. Pero ano ba talaga nagpapaganda sa tahanan? Hindi yung itsura ng tahanan, kundi yung Diyos talaga na totoo. Di ba? Napansin niyo ba yun? Kahit na talbos lang ng kamote ang ulam mo, talbos ng sayote. Pero pag masaya kayo na nag-aakay ng kaluluwa, buong pamilya, masaya kayo. Di ba? Masaya ang pamilya, masaya ang buong miyembro ng pamilya. Minsan wala namang limpak-limpak na pera, pero makikita ninyo, pagka kayo ay nagbibisit, involved kayo sa soul winning, discipleship, nag-e-area kayo, kita nyo, minsan pag nagbibisit ka nga, makita mo yung kapatiran na mas matindi palang problema sa'yo. Pero pag binag-pray mo siya, biro mo, anong blessing doon? Hindi pera, kundi dahil pinag-pray mo siya, nailapit mo siya sa Panginoon, nagiging blessing ka. Di ba? Yun ang hindi kayang tumbasan, bayaran ng pera. Yun ang magandang blessing. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatiran, mga members, kung saan kayo grupo, mag-area kayo. Mag-area kayo. Yan ang totoo niyan. At pag nakapag-area kayo, tapos hindi lang kayo dapat mag-area. Mag-ano kayo, magsundo rin kayo. Kasi yung gigising ka na maaga ng linggo, nakabihis ka na maaga, ready na yung buong pamilya mo, nagsundo na si tatay, nagsundo na si nanay, nagsundo na yung mga anak ninyo. Tapos makita nyo, may nasundo kayo na bisita, may nasundo kayo na mga kapatiran. Alam nyo, iba yung saya. Masaya na yung buong pamilya nyo, napapasaya nyo pa, higit sa lahat ang Diyos. Yun ang pinakamagandang pamilya. Wala nang sasaya dyan, sasabihin ko sa inyo. Kung ilang pamilyang ating simbahan, kung lahat yan gumagawa niyan. Katulad nyo, kayo mga nasa village, lahat kayo gumagawa. Saan kayo kabilang na area, doon kayo nagsusundo. May sasakyan kayo, gamitin nyo. Wag na kayong humingi sa simbahan ng pangkrudo nyo. Bakit? Kasi pag ikaw na lahat, reward mo yun sa Panginoon. Reward yun. Privilege natin na mapaglingkuran ng Diyos, mapaglingkuran ng iba. Alam nyo, ang pinakamataas na posisyon sa Panginoon ay hindi yung may posisyon ka sa simbahan. Ang pinakamataas na posisyon sa Panginoon ay yung ikaw ay nakakapaglingkod sa Kanya, nakakapaglingkod sa mga kapatiran. Di ba? Ang tawag doon ay servant. Servant. Yung servant sa Panginoon, yan yung pinakamataas na posisyon sa Panginoon. Hindi yung pastor, hindi po. Walang iba kundi yung servant. In fact, yung pastor, servant din yun eh. Wala nang iba. So, sikapin nyo yun. Yung sinasabi ko sa inyo. Sige, Marangar. Para mabilis tayo. Okay, so thank you po sir. At muli, privileyo na makapagsalita ulit. At hindi naman kami nag-uusap ni Domark. Pero ito yung text na ginamit po namin. Okay, so i-expound na lang natin. At ako'y niniwala na patuloy tayong matuto. Ma-build yung pamilya po namin, pamilya po natin
sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ito naman yung tema natin. Kung paano natin ilapit ang Panginoon, yung ating pamilya, lalong-lalo na sa paglilingkod. So, pinabagatan kong the strongest foundation of a family. At wala nang ibang pinakamatibay. Parang building kasi ito eh. Tulad ni David sa pagbibuild ng anumang bagay, yan man ay bahay o anumang bagay na binibuild po natin. Pero pag wala ang Diyos o hindi Diyos ang sentro niyan, ay hindi po tatagal yan. Okay, hindi matibay o hindi magiging maayos yan. Dahil ang strong foundation ng ating pamilya, it must be God. So a family built with God at the center has a strong and lasting foundation. Katulad ng isang building, pag yan ay hindi maganda yung, sabi nga pagkagawa, yung pundasyon niya, dahil maraming proseso yan eh. Maraming proseso, maraming kailangan na ilagay, tamang ilalagay, at tamang sukat, tamang timpla, ay pag sinunod po natin yung tamang proseso niya, ay magiging matibay na pundasyon yan. Okay, katulad din ng ating pamilya. Ang strong foundation ng ating family o ang sentro dapat ng pundasyon ng ating pamilya, it must be God. Hindi po pera. Hindi po yung katagumpayan sa ating edukasyon. Hindi yung ating possession, kundi ang Panginoon na siya yung sentro. Kaya yun, sinasabi ng verse na ito, except the Lord, build the house. So kukunin ko lang yung word na build. Na ibig sabihin kasi is to develop according to a systematic plan by a definite process. So may proseso yung pag-build ng maayos at matibay na pundasyon. Another meaning is to form or to develop, to construct. Yan po yung build. Kung pag-aaralan po natin ay dapat ganun ang ginagawa natin sa ating pamilya. Pino-form natin, anong uring pagpo-form yung ipoporma natin sa ating pamilya. A godly family. So yun naman ang pinaka-goal po natin. Yun ang dine-develop natin. Yun ang kino-construct natin. To increase. Yan po yung napakagandang meaning. To enlarge or to raise or to progress. So yun dapat ang goal po natin sa ating pamilya. Mula sa ating bilang isang tatay, sa nanay, ay tayo po yung nagpo-form or nag-a-assemble. Nag-a-assemble or nagpapabricate. Yan po yung meaning ng build eh. Kaya napakaganda na ito yung i-build po natin sa ating pamilya. Na ang Diyos ang pinakasentro. Sentro ng ating pamilya. Dahil pag hindi Diyos ang sentro ng ating pamilya, ay hindi matibay yan. Maraming magiging problema yan. Maraming mga magiging yun bang magkakaroon ng hindi magandang pundasyon yan. Dahil pag ang Diyos ang pundasyon po natin, ay sigurado yan. Hindi man biglaan o hindi man pero unti-unti ay nabibuild tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ako'y naniwala, andoon yung maayos na proseso ng pagbibuild po natin sa ating pamilya. Okay? So hindi po yung pera, hindi po yung katagumpayan sa ating edukasyon. Nagtapos ng matataas na edukasyon, ayun na yung magiging pundasyon po natin. Pag walang Diyos yan, ay wala ring kwenta yan. Pero pag binild natin na ang Diyos yung pinakasentro, andon yung pagmamahal natin sa Diyos, andon yung sama-sama yung buong pamilya na nanalangin, andon yung obedience to the Word of God, yan yung nagpapatibay sa ating pamilya, sa ating tahanan. So makita natin ay hindi po yung mga material na bagay. Sabi nga ng ating pastor, hindi yung
structure mismo ng ng bahay natin ang magsasabi na ang pamilya natin ay maayos na. Hindi po. Kaya nga when Christ is the center of the family, ano ang meron dito? Meron tinatawag nating kapayapaan. There is peace. Dahil ito yung magiging guidance po natin sa ating patuloy na pagbibuild sa ating godly family. Dahil yan naman ang goal natin bilang isang anak ng Diyos, makapag-build tayo ng godly family. Andun yung kapayapaan, andun yung gabay ng Diyos. There is forgiveness, there is joy. Dahil pag wala yung mga bagay-bagay na yan, ay talagang hindi maayos yung pamilya po natin. Na bilang isang pamilya, a home centered on God becomes a blessing. Ito yung tinalakay ni Domart kanina. Merong pagpapala. Merong pagpapala ang isang tahanan na ang sentro ay ang Diyos sa kanilang pamilya. Dahil pag hindi Diyos ang pinakasentro, tingnan natin kung sentro ang sentro ng pamilya natin ay puro pera. Ay sigurado yan, may away yan. Alam niyo ba na karamihan na nag-uumpisa ng away ng bawat pamilya ay pera. Diyan nag-uumpisa. Pero pag ang pinakasentro ng pamilya po natin ay ang Panginoon, merong pagpapala. Not only the family but also to others. Magiging blessing tayo sa iba. Yun yung sinasabi ni Pastor kanina, napakapag-soul winning tayo, makapag-pray tayo sa mga pamilya na pinupuntahan po natin. And that is a blessing. Makita mo lang na sila ay tumanggap sa Panginoon. Dahil ito yung kadalasan na tinatanong po natin. Pag namatay ka ba, ikaw ba ay pupunta ng langit? So hindi nila alam. So it's a blessing na mai-share sila yung simple plan of salvation ng Panginoon. Makita mo lang sila na maligtas at sila ay maakay natin sa simbahan. Napakagandang pagpapala yun. Kaya napakalaga na buong pamilya, sabi nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Habang naglilingkod po tayo, ang sentro ng ating pinaglilingkuran ay ang Diyos, ay napakatibay na pundasyon yan. Kaya as a end, bilang isang magulang, kailangan i-lead po natin yung ating pamilya, yung ating mga anak. Ano yung number one na ituro natin sa kanila? Mahalin nila ang Diyos. To love God. At napakagandang gawin po natin sa ating tahanan. Pray together. Ito'y paulit-ulit naman na narinig natin. Gumawa tayo ng family altar po natin. Na dyan tayo na nalalangin bilang isang pamilya. At ano yung pangatlo? Umattend tayo ng pananambahan every services. Yan naman ang mga bagay-bagay na lalong magpapatibay sa ating pamilya. And lastly, to live according to the Bible. Mamuhay tayo according, ayon sa itinuturo ng Biblia sa atin. At ako'y niniwala, lalong tumitibay yung ating family. Pag ang pundasyon yan, ang sentro yan, ay wala nang iba kundi ang Diyos. Okay, so yun lang mo sa akin at ako'y hope na marami tayo pang magiginggan mula sa ating pastor at magandang umaga. Amen. Alright. So, ngayon, ang naisip ko na gagawin natin, sisimulan talaga natin from the very beginning. Paano natin kikilalanin ang Diyos sa ating pamilya? Kasi, pag hindi malinaw yung pasimula natin, wala tayong ipagpapatuloy. Hindi rin natin alam saan tayo magpapatuloy. So, gusto kong sasabihin sa inyo ngayong umaga, ay yung simula mismo sa first step. First step tayo. Okay? Para meron kayong isa-isahin natin ito. Okay? Knowing God in the home and how to do it. Paano natin gagawin ito? Okay, buksan natin yung Bible natin. Dito tayo sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 down to 16. Okay, sabi dito sige, buklat lahat, buklat, walang matutulog. Pati kayo mga nandiyan sa tanggalin nyo na yung kumot nyo.
Yung mga nandiyan sa Facebook. Kasi yung iba dyan, siyempre, baka may mga sakit. Hindi makabangon. Masakit ang bewang. Bakit? Kasi nagsipaan silang mag-asawa. So, baka tinamaan. So, medyo tanggalin yung kumot kahit maupo lang muna. Then, makinig. Buklatin nyo yung sinasabi ko na talata. Kasi iisa-isain ko sa inyo paano natin gagawin ito. Step by step, paano kikilalanin ng Diyos. Ano? Okay, sabi dito sa talatang babasahin ko sa inyo, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So makikita nyo dito, yung sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. Sino si Timothy? Siya yung anak sa pananampalataya ni Apostol Pablo. Sinasabi dito ng Apostol Pablo, nang sabi niya dito, simula pa sa kanyang pagkabata. Sabi ng Bible dito, simula pa sa pagkabata ni Apostol Pablo, sapagkat that time when he wrote this letter to Timothy, he was now a young man, and he is the pastor of Ephesus that time. So kalahin nyo ba binata pa o binata, kabataan pa lang, o it might be binata ito or what. Basta kabataan pa lamang siya na ngayon ay pwede ng pagkatiwalaan at pinagkatiwalaan ng Apostol Pablo sa isang simbahan. So sabi niya, sinasabi ng Apostol Pablo dito, mula pa sa pagkabata ni Apostol Pablo, ay kilala na niya ang banal na kasulatan. Okay? So paano magsisimula na kilalanin ng Diyos? Okay, number 1, start knowing God from the Scriptures. Start knowing God from the Scriptures. Sulat nyo to. Kasi ano to series ito. Series itong sasabihin ko sa inyo every Saturday. Okay, sulat nyo itong mga puntos natin. Kasi tatanungin ko mamaya itong mga tatay na ito, nakapagsimula na ba kayo nakilalanin ng Diyos? Kasi mga kapatid, maaaring sa isip nyo lang kilala nyo ang Diyos. Pero maganda yung kilala natin ang Diyos na meron tayong basihan. Meron tayong batayan. Oo. At saka, maganda yung kilala natin ang Diyos, hindi lamang mula sa banal na kasulatan, kundi nakikilala natin siya at the same time by our experience. Kaya nakukuha nyo? Kasi iba yung kilala mo siya sa salita lamang, pero iba yung kilala mo siya na mula sa banal na salita at nasasamahan mo pa ng personal na karanasan mo sa Diyos. So, nakuha nyo ba mga kapatid? Dito, nakuha nyo ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Kaya mga nasa, maganda kung nagkakaintindihan tayo, mag-amen din kayo kung naintindihan nyo yung mga sinasabi ko sa inyo. Okay? So, ito na ngayon. Ay ganyan na maigi. Start knowing God from the Scriptures. Tingnan nyo dito. Saan nagsimula si Timothy na nakilala ang Diyos? Scriptures. Maliwanag dyan. Okay, sabi dyan, and that from a child thou hast known the holy Scriptures. Okay? Doon nagsimula lahat ng pasimula ng pagkakilala ni Timothy sa Diyos. Doon nagsimula lahat.
kapatid, you will never know God outside the scriptures. Okay, I hope nakikinig tayo. Amen? Hindi mo pwedeng makilala ang tunay na Diyos labas sa banal na kasulatan. Wala, hindi mo pa makikilala yan. Makikilala mo lang ang Diyos mula sa sa banal na salita ng Diyos. Kaya makita nyo nung araw, tignan nyo ito, punta natin yung lumang tipan. Dito tayo sa Deuteronomy chapter 6 para makita nyo. Ito talaga yung pinakapundasyon. Deuteronomy chapter 6 para makita natin. Tingnan nyo dito. Sa chapter 6, makikita nyo dito. Sabi ng Bible dito, now these are the commandments. Verse number 1. These are the commandments, the statutes, and the judgments, which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments. That's the scriptures. Okay? Which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, so malinaw ito. And these words. Ano sabi niya? At ang mga salitang ito, anong gagawin? Which I commanded this day shall be in thine heart. Yan. Kasi nung araw, siyempre, wala pang ganito. Hindi pa compiled yung bawat books na katulad ng hawak natin. Pero nung araw, eto, binigyan sila ng Diyos ng kautusan. So that's the scripture. So ano sabi ng Diyos sa kanila? Moses, sabi mo ito, ituro ito sa mga anak nila at mga anak ng anak. Okay, kaya sabi diyan ay, ano sabi diyan sa binasa natin kanina? Sabi diyan ay, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life. Yan, so makita nyo, so dapat ituro ito sa mga anak ng mga anak ng mga anak hanggang sa nabubuhay tayo. Ano sabi diyan? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I commanded this day, shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently. Yan, malinaw yan. Unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and when thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and upon the gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not. And then sa chapter 12, verse 12, sabi diyan, 11 and 12, and houses full of good things, which thou fieldest not, and wells dig, which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou plantedst not,
when thou shalt have eaten and be full, eto, wag niyong kakalimutan. Pag pinagpala na kayo ng Diyos, ano sabi niya? Full na kayo, then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. So, makikita niyo yan. So, paano kikilalanin ang Diyos? Yung siguradong pagkakilala, wala nang ibang pamamaraan kundi start knowing God from the Scriptures. Okay? Kaya tayong mga magulang, tayo talaga dapat ang mag-i-initiate. O, tingnan nyo dito. Dito tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse number 5. Tingnan nyo yung nag-initiate. Makita nyo doon sa binasa natin, sino yung inuutusan na magturo? Magulang. Okay? Kaya tayong mga magulang, gawin natin ito. Gawin natin, ituro natin ito. Tingnan nyo dito. Okay, basahin natin sa chapter 1, 2 Timothy chapter 1 verse number 5. O, ano sinasabi diyan? What I call to remembrance, the unfeigned faith that is in thee. Sino yung tinutukoy dito na in thee? Sino yon? Timothy. Anong meron sa kanya na tinutukoy ni Paul? Unfeigned faith. Ibig sabihin, totoong pananampalataya. Hindi peke na pananampalataya. Bakit hindi peke? Kasi nagsimula sa banal na salita ng Diyos, hindi feelings. Hindi pakiramdam, hindi sa puno ng pine tree. Pero paano napunta kay Apostol Pablo, kay Timothy? Sabi niya, which dwelt first in thy grandmother Lois. So saan nagsimula yon? Paano napunta kay Timothy? Nagsimula doon sa kanya grandmother, lola. O, di ba? Kaya kayo may mga lola, ibig sabihin may mga apo na, huwag niyong ikonsinti ang mga anak ninyo. Huwag niyong i-spoiled. Salip, dalhin niyo sila sa banal na kasulatan. Salip, turuan niyo sila. Tinan niyo si Timothy, bunga siya ng kanyang lola. And then, mula sa lola niya, hindi nagtapos doon sa lola. Nagtuloy-tuloy. Saan nagpatuloy? Saan nagtuloy? And thy mother, Eunice. Yan. So mula kay Lola Lois, nagtuloy-tuloy kay kanyang nanay, si Eunice, and then napunta sa kanya, and I am persuaded that in thee also. Yun. Kita nyo? Nakita nyo yung napakagandang series of teaching from the Bible. Okay? Nagsimula kay ang unang nakapakinig, si Lois, si Lola, tapos yung kanyang nanay, si Eunice, and then, ang produkto nila ngayon, eto na, si Timothy. Naging pastor pa. Yan ang magandang sikapin natin. Ngayon, dagdagan ko ng isang punto. Okay? So, paano natin kikilalanin ang Diyos sa ating pamilya? Start knowing God from the Scriptures. Okay? So, saan dyan sa banal na kasulatan tayo magsisimula? Iyon pa ang magandang tanong. Saan dyan sa banal na kasulatan magsisimula? Magsisimula tayo sa kaligtasan. Okay, sabi dyan, malinaw dyan, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Anong klaseng pananampalataya? Anong klaseng kaligtasan? By faith na kaligtasan, hindi by works na kaligtasan. By faith. Na kanino ito? Which is in Christ Jesus. So, napaka-detalyado to. Napaka-detalyado. So, you start knowing God from the Scriptures. And then number 2, begin knowing God
from salvation. Okay? Kaligtasan. Kaya, tayong mga magulang, ito na yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong umasa na ako lang ang magtuturo sa bawat pamilya ninyo. Magturo din kayo, kayong mga tatay. Magturo din kayo. Kayo tinan nyo ngayon. Ang tanong ko ngayon, kayong mga lola, lolo na. Oh. Pag sinabi kong lola, lolo, inabot kayo ng inyong mga apo ninyo, may apo kayo, na mula mismo sa mga anak ninyo. Oh, mula mismo sa mga anak ninyo, ha. Oh. Ngayon, ang tanong ko, how do you teach your apo? Oh, di ba? Paano nyo tinuturuan yung mga apo ninyo? Sige nga. Are you going to spoil them? Huwag niyong i-spoiled. Huwag niyong i-spoiled. Ang pinakamaganda, turuan nyo sila ayon sa banal na kasulatan. Oh. By the way, ang unang-unang magtuturo sa mga anak ay hindi lola, lolo. Ay mga magulang. Walang iba kundi magulang. Oh. Kaya ngayon, tuturo kayo sa mga magulang muna. Dapat magsimula tayo ngayon na magturo sa ating pamilya at sisimulan natin mula sa kaligtasan at saan tayo magsisimula. Magsimula tayo mag-educate sa ating mga anak mula sa banal na kasulatan at sa banal na kasulatan sisimulan natin i-educate yung mga anak natin mula sa kaligtasan. Okay? Naintindihan niyo ba yun? Palagay ko naman, napaka-elementary na itong ano ko sa inyo mga kapatid. Sundin niyo naman ito. Huwag lang yung bigyan ng pera, bigyan ng kung ano-ano lang na material na bagay. Ang number one na ibibigay natin sa kanila, sa mga anak natin, walang iba kundi Bible education. Bible education. And let us begin or start from salvation. Okay? Diyan nagsimula si Timothy. Oh, kita nyo yung mula sa lola, and then napunta sa nanay, and then sa apo. Yan, lola, and then yung nanay, and then yung apo. Makita natin dito, wala man yung tatay dito, pero at least mga kapatid, yung salita ng Diyos na narinig ni Lois, hindi namatay, hindi nawala, kundi nagpatuloy hanggang doon kay Pastor Timothy. O, di ba? Tuloy-tuloy yan. So nakita natin yung produkto. So dapat ganun ang gagawin natin sa bawat pamilya. So ngayon, kung wala pa kayong pasimula, kasi baka sa tingin nyo lang meron na kayong simulan. Kung wala pa, aminin ninyo sa sarili ninyo. Meron ba akong sinimulan na pagtuturo sa loob ng aking tahanan para makilala ang Diyos? Baka akala nyo lang, sabi nga natin sa kolokyal na pananalita, maraming namamatay sa maling akala. Kaya ngayon, naisip ko talaga ito na magsimula tayo step by step, start from the very beginning. Okay? So ngayon, okay, paano natin kikilalanin ng Diyos? Paano natin gagawin? Magsisimula tayo sa Biblia. Okay? Magsisimula tayo. Pangalawa, saan natin sisimulan? Simulan natin sa kaligtasan. Yung munang linawin ninyo. Linawin ninyo yung kaligtasan. Ligtas na ba si tatay? Ligtas na ba si nanay? Ligtas na ba yung anak mo? Pastor, kung maliit pa lamang or 3 years old, 4 years old, 5 years old, linawin mo na.
Eh sabi dito, child eh. Hindi naman young people, hindi. Hindi rin adult eh. Child. Ibig sabihin, bata pa. Kita nyo si Timothy, bata pa siya. Alino naman dyan. And that from a child. Oh, malinaw yan. Bata pa ito. Oh, ilang taon na ba yung anak nyo, Dwen? Ilang taon na? Ilan? Sipit po yung panganay. Ilan? Sipit panganay. 7? 7 yung panganay. Yo, 7. Tatlo yung pangalawa. yung pangalawa, ilan na ba anak nyo? Dalawa pa, sir. 2. Hindi 20. 2. O, ilang taon yung pangalawa? Tatlo po. Ha? 3. 3. O, yan. Ay, kagandahan na turuan niya, Brad. O, kaya dapat, ngayon, maghanap kayo ng oras paano kayo magturo sa mga anak ninyo. Okay, mali. O, palagay mo, Dwen, kaya mo bang mag-share ng Bible sa pamilya mo? Kaya mo ba? Yan, sir. Kaya mo bang ituro yung kaligtasan? Yan, sir. Ligtas ka na ba? Oh, yan ang tanong diyan. Oh. Tinamanan mo tuloy ako, ha. Oh, eh kung mali na ba sa kaligtasan, hindi ba nawawala kaligtasan mo? Oh, parang nawala ng ilang taon eh kasi ilang taon ka nawala eh. Di ba? Oh, so linawin mo 'yon. Oh, kung malinaw sa iyong kaligtasan, Brad, sasabihin ko sa inyo kahit paulit-ulit ang totoo niyan, napaka-importante na uulit-ulitin natin yung kaligtasan. Oo, oo. Kahit kayo, sa lahat na nakakarinig sa akin, okay, huwag niyong kakamas-kamasin yung kaligtasan. Mga kapatid, ang kaligtasan ay pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Okay, that's the foundation. Sasabihin ko sa inyo. Alam nyo, ang lawak ng saklaw ng kaligtasan natin. Okay, napakalawak. So yan, diyan kayo magsisimula. So, halimbawa si Dwen, maghanap kayo ng magandang oras, halimbawa bago kayo matulog. O yan, bago kayo matulog, tawagin mo si sweetheart mo. O tawagin mo 2 anak mo. Pagkatapos, ikwento mo muna paano ka naligtas. O tapos yung sweetheart mo. Kaya dapat talaga, Dwen, magpakasal kayo, ha. Sabi mo lang, Brad, kung tulungan ko kayo. Oo. Tulungan ko kayo kung huwag ka na mag-isip ng malaking pera. Hindi na. Makipag-usap ka lang sa akin, then tulungan ko kayo para kuha kayo ng kasi iba yung kasal kayo, legal kayo sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Yung blessing nandoon. Oo. Tutulungan ko kayo. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Okay, so ganun ang gagawin nyo. Halimbawa mo si Dwen, bago matulog ng gabi, magsalita ka, ikwento mo paano mo tinanggap si Kristo, kailan mo tinanggap. Yan. Ganun din yung misis mo. Tapos, yung anak mo. Hindi nyo alam, yung ganyang araw-araw na ginagawa ninyo, yung closeness ninyo as family ay nakabase sa salita ng Diyos. Yun ang maganda dun eh. Alam nyo, ang closeness must always based on the Word of God. Kasi kung ang closeness ninyo, pera, pag wala ka na maibigay na pera sa anak mo, misis mo, away na kayo. Pero kung mula sa Diyos ang closeness ninyo, kahit wala kayong pera, sweet pa rin ang pagsasama buong pamilya. Okay, nakikinig kayo? Palagay mo, Dwayne, kaya mong gawin yon. Ayan, sabihin mo lang kung pwede kong halimbawa, Pastor, paano ko sisimulan? Pwede ka bang pumunta dito sa bahay namin at sisimulan mo? Pwede akong pumunta dyan. Bigyan mo lang ako ng merienda na kahit tilang. Dahon ng bayabas dyan, pakuluan mo lang, okay na ako dyan. Diba? Kahit walang kape. Ako, mas gusto ko pa yung dahon ng bayabas. Wag lang dahon ng marijuana, brad. Kasi
Alam ko, ikaw lang gumagamit yan eh. Oo. Dahon ng ano lang, dahon ng bayabas lang yan, okay na yan. Tapos meron tayong tinapay dyan, okay, kahit wala. Ayos lang yan. Sige. So sa susunod, ano ko talaga ito sa inyo? Ituturo ko talaga sa inyo ito. So I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Amen? So kasi 5:56 na. So alam ko may mga pupuntahan kayo. May mga trabaho at pupunta tayo sa area. Pero I hope may natutunan tayo. Napaka-basic ito. Lahat ng tatay, kaya niyong gawin ito. O, lolo, magtulong-tulong kayo, lolo, lola. Tama na muna yung away-away. Oo, tama na muna yung sagot-sagutan. Magsimula tayo. Ito yung bigyan natin ng importansya mula sa taon na ito. Kilalanin, magtulong-tulong. O, tutulong si Lolo David. O, tutulong si Lola Nelly. O, nandyan si Dwen, nandyan sila lahat. No, magtulong-tulong tayo. Nandito ako bilang pastor nyo, tulong-tulong tayo. Oo. Okay, so I hope, mga kapatid, meron tayong natutunan na napakaganda, napakalaga ngayong umaga. Yan. So, yan ang main thing sa atin. Kilalanin natin na lubusan ng Panginoon. O, sige, diyan na tayo. O, hindi ko na mabati yung mga nandito. Okay, sige. Nais kong wakasan tayo sa panalangin ni Lolo David. Brother David. Yan. Kasi ilan ng apo mo, Brother David? Ilan ng apo mo ngayon? 4. 4. 2 kay Dwen. 2 kay Alden. Alin. Ha? Opo. 2 kay Dwen. Aba, mabira. Dumadami ang kanaw dito dapat ayusin talaga natin dito. Oo. Madami. Amen. Mga babae. Puro babae? Puro May babae. lalaki ba? May lalaki ba anak mo, Dwen? May isang lalaki. Ha? Sa kalahati. Parehas babae? Parehas Sa babae? kalahati. Parehas babae anak mo? Parehas babae? Nawala na, naglag na yung... Ha? Ilagay mo na lang. 2 babae anak nyo? Dwen? May isang lalaki. Ano daw? 2 babae kay Dwayne. Ayun, may utang ito itong taong yun to. Kaya kasi, oo. May utang ka, Dwen. Sige. Pray ka, Brad David. Pray ka. Karanag. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos po naming devotion ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa mga kasamaan na nakinig. At salamat, Panginoon, sa inyo pong paggamit kay Pastor Domark, Sir Edgar. Thank you, Lord, sa mga salita niyo na aming pong napakinggan, na kung wala po kayo, outside kayo sa aming pong tahanan, wala po kaming matatanggap na blessing, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyo pong mga blessing sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, sa maghapon na ito, kayo po ang siyang mangunguna muli sa bawat sa amin, sa gawain ng church, gawain po na mga grupo, mag-area. Lord, kayong magbigay ng knowledge and wisdom at sipag sa mga kapatiran, Panginoon. At piniling ko po na gabayan niyo po ang bawat isa. Nawa po ay marami pong maligtas, masiran. At Lord, salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pong pagkulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so by the way, huwag niyong kakalimutan ang ating special Sunday, this coming Sunday, Student Sunday natin. So mag-invite kayo ng mga estudyante
mula elementarya, high school, college, ay ang goal natin ay 100 na bisita. Tapos kung saan kayo school, mag-uniform kayo. Yun ang maganda. Okay, so maghapon ito na okasyon natin, maghapon. So ang goal natin ay meron tayong giveaway sa kanila. Yan ay kagabi nag-uusap kami nila Sister Vicky. Ay meron tayong token sa bawat bisita na dadalo or sa lahat ng mga young people sa araw na bukas. Okay, so thank you. Kita-kita tayo mamaya sa ating discipleship service. Thank you sa lahat. Brother Jerry, sa village, lahat. Salamat sa inyo. Sa mga nandito sa Facebook, thank you and God bless you all. I love you all and see you this night and tomorrow sa ating pananambahan. Salamat. Okay, have a good day. Thank you.